Attorney, nabangga ako ng driver na naka-student license lang. May laban ba ako? At paano kung wala siyang kasamang mayroong non-pro or professional driver's license? Hi guys, this is Attorney Eman and papag-usapan natin yung mga possible liabilities ng mga naka-student license lang. So, yung mga victim o yung mga nabangga, lagi niyong tatandaan na meron tayong universal rule of registered owner rule. Ang ibig sabihin ng registered owner rule, ang tao na nakarehistro sa Certificate of Registration with the LTO ng mga motor vehicles natin, sila yung mga pwedeng maging liable. So, kahit na naka-student license lang yan or kahit wala yung lisensya, ang laging pwede yung takbuhan monetarily is yung registered owner. Pinapadali nito ang proseso para makakuha ng damages kasi pwedeng pag wala namang identification yung driver, walang lisensya, walang kahit ano, peke yung lisensya, doon ang magkakaroon ng possibility na hindi mo mahabol yung tao na yun. So, ang safe bet mo ay pumunta sa LTO, kumuha ng Certificate of Registration ng details ng kotse na nakabangga sa'yo, lagay mo yung plate number, color, make, lahat yan, yung mga brand, at makakuha ka ng Certificate of Registration. Then pwede kang pumunta sa korte para gamitin yung registered owner rule para maging liable yung registered owner. Then yung registered owner tsaka yung totoong nakabangga, sila na ang may problema doon. Basta ikaw, ang pwede mong gawin is punta mo yung registered owner at sabihin mo na meron siyang monetary liability dahil siya yung owner. Okay guys, alam niyo na yung registered owner rule ha. So, lagi niyo tatandaan yan dahil lahat naman tayo dumadaan sa kalsada para lang mas madali yung pag-understand natin sa mga batas natin sa Pilipinas. Okay guys, so this is Attorney Eman and you're emancipated.